Sa isang tahimik na nayon sa paanan ng bundok, kilala si Nilo bilang isang simpleng magsasaka na pinagkakasya kung ano ang meron. Maghapong nagtatrabaho sa bukid, walang ibang iniisip kundi ang kanyang pamilya at ang araw-araw na kabuhayan. Ngunit sa araw na iyon, tila may kakaibang hatak ang gubat na matagal na niyang iniwasang pasukin. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang maliit na bukid, napansin niya ang isang makitid na landas sa gilid ng gubat. Hindi iyon pamilyar sa kanya, at bagamat alam niyang delikado ang magtungo sa loob ng gubat nang walang tiyak na layunin, may kung anong nagtulak sa kanya upang sundan ito. Saan kaya papunta ito? Tanong niya sa sarili, habang tinutunton ang masukal na daanan. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang kaluskos ng mga tuyong dahon at ang tila panakaw na bulong ng hangin. Sa kabila ng takot na maaaring may mabangis na hayop sa paligid, hindi mapigilan ni Nilo ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang oras, narating niya ang isang lugar na hindi niya inaasahan, isang kampanaryo na tila nilamon na ng panahon. Balot ito ng baging, at ang mga pader nito'y natatakpan na ng makapal na lumot. Ang orasan sa harapan nito'y tumigil na sa paggalaw, at ang mga bitak sa bato ay nagpapahiwatig na matagal na itong hindi nagagalaw ng tao. Anong lugar ito? Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang magaspang na pader ng kampanaryo. Pumasok siya sa loob, at sa gitna ng madilim at lumang estruktura, nakita niya ang isang kampana na nakasabit sa itaas. Malaki ito, gawa sa tila kakaibang metal na kumikinang sa kabila ng alikabok at dilim. May ukit sa paligid nito, mga simbolo at salitang hindi niya maunawaan. Habang nakatitig siya rito, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang likuran. Tumingin-tingin siya ngunit wala siyang nakitang ibang tao sa paligid. Tila ang kampanaryo'y may sariling buhay, may misteryong nakatago sa bawat sulok nito. Bakit kaya iniwan ang lugar na ito? At ang kampana, bakit parang napaka-espesyal nito? Tanong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang kaba, nilapitan niya ang lubid na nakakabit sa kampana. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang parang may kung anong tumatawag sa kanya. Bigla niyang narinig ang kaluskos mula sa likod. Napalingon siya at tumambad ang isang matandang lalaki na tila galing sa wala. Suot nito ang kupas at lumang kasuutan, at ang mukha nito'y tila nababalot ng lihim. Matagal na panahon na mula nang may nagpunta dito, sabi ng matanda sa mababang boses, na tila umalingaw-ngaw sa buong kampanaryo. Napatigil si Nilo. Sino po kayo? At paano ninyo nalaman ang tungkol sa kampanaryong ito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ngumiti ang matanda, isang ngiting may halong lungkot. Ako si Mang Isko, ang dating tagapag-alaga ng lugar na ito. Ikaw, ano ang nagdala sa iyo rito? Nagkatinginan sila ng matanda, at sa loob ng ilang sandali, hindi alam ni Nilo ang isasagot. Hindi ko po alam, sabi niya sa wakas. Parang tinatawag ako ng lugar na ito. Napadaan lang po ako pero hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Umupo si Mang Isko sa isang tuod malapit sa kampanaryo. Ang kampanaryong ito ay hindi pangkaraniwang lugar. Noon, ito'y mahalaga sa mga tao rito, ngunit nang mawala ang sigla ng baryo, iniwan na rin nila ito. Ang kampana na iyan, itinuro niya ang malaking kampana, ay sagrado. May kapangyarihan ito na di kayang unawain ng karamihan. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Kapangyarihan. Anong ibig ninyong sabihin? Nagpatuloy si Mang Isko, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Ang tunog ng kampana ay may kakayahang baguhin ang kapalaran ng sino mang makakarinig nito. Ngunit tandaan mo, Ginoo, ang bawat tunog ay may kaakibat na kapalit. Napaisip si Nilo. Kapalit? Anong klaseng kapalit po? Hindi sumagot si Mang Isko. Sa halip, tumayo siya at muling tiningnan ang kampana. Malalaman mo rin. Ngunit mag-ingat ka, Nilo. Hindi lahat ng biyaya ay tunay na biyaya. Gusto pa sanang magtanong ni Nilo, ngunit bago pa siya makapagsalita, naglakad na si Mang Isko papalayo. Tumayo si Nilo sa harap ng kampana, iniisip ang mga narinig. Kapangyarihan, kapalit, totoo ba ang lahat ng ito? Habang pabalik siya sa kanyang bahay sa nayon, hindi maalis sa kanyang isip ang kampana at ang misteryo nito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang hatak ng isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kuryosidad, isang bagay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pagkatapos ng nakakaintrigang pag-uusap nila ni Mang Isko, hindi na nakatulog si Nilo ng gabing iyon. Kinaumagahan, bumalik siya sa kampanaryo,
puno ng kuryosidad at may bahid ng kaba. Ang mga salita ng matandang tagapag-alaga, tungkol sa kapangyarihan at kapalit ng kampana ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, habang naglalakad siya papunta sa gubat. Pagdating ni Nilo sa kampanaryo, hindi niya mapigilan ang sarili na pagmasdan ang lumang kampana. Napansin niya ang mga simbolo na nakaukit dito, na tila nag-aanyaya sa kanya na alamin pa ang mga lihim nito. Dahan-dahan niyang hinila ang malaking lubid na nakakabit dito, hindi upang patunugin ito, ngunit upang pakiramdaman lamang ang bigat at lamig ng lubid sa kanyang mga kamay. Ngunit sa isang hindi inaasahang sandali, napatunog niya ang kampana nang aksidenteng mabitiwan niya ang lubid. Ang tunog na lumabas sa kampana ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, napakalakas at napakalinaw na para bang pinukaw nito ang kalangitan mismo. Si Nilo, na nakapikit sa takot sa inaakalang kapahamakan, ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata nang marinig niya ang kakaibang tunog, ang tunog ng mga papel na bumabagsak mula sa itaas. Nang tingnan niya ang paligid, nakita niya ang daan-daang papel na pera na dahan-daang bumabagsak mula sa langit, parang mga dahon sa panahon ng taglagas. Mula sa mga maliliit na denominasyon hanggang sa mas malalaking halaga, ang pera ay tila walang katapusang bumuhos mula sa kawalan. Napatakbo si Nilo sa ilalim ng mga perang bumabagsak, na puno ng pagtataka at kagalakan. Hindi ako makapaniwala, pera mula sa langit, sigaw niya, habang pinupuno ang kanyang mga bulsa at ang loob ng kanyang damit. Nang makauwi si Nilo, sinalubong siya ng kanyang asawang si Marta sa labas ng kanilang bahay. Sa pagkakita sa dala-dalang pera ni Nilo, napangiti si Marta ng malawak. Nilo, saan galing lahat ng ito? Bakit ang dami mong pera? Marta, hindi ka maniniwala. Nang aksidente kong patunugin ang kampana sa gubat, bigla na lang umulan ng pera mula sa langit, masayang paliwanag ni Nilo, halos hindi makapaniwalang isinasalaysay ang nangyari. Nakita ni Nilo ang pagtataka sa mukha ni Marta, ngunit ito ay agad na palitan ng isang malawak na ngiti. Talaga, parang kwento lang sa mga libro. Pero ang mahalaga, mukhang sagot ito sa ating mga panalangin, sabi ni Marta, na puno ng pag-asa at saya. Nagyakap ang mag-asawa, puno ng ligaya at pagkamangha. Isipin mo Marta, hindi na natin kailanganin mag-alala pa sa pera. Magagawa na natin ang mga bagay na dati-rati pinapangarap lang natin, sabi ni Nilo, habang iniisip ang mga pagbabagong maaari nilang harapin, dahil sa hindi inaasahang yamang ito. Ngunit sa kabila ng kanyang tuwa, may kurot ng pag-aalala sa isip ni Nilo dahil sa mga binitiwang salita ni Mang Isko, na ang bawat tunog ng kampana ay may kapalit. Pero Marta, sinabi ni Mang Isko na may kapalit ang paggamit ng kampana. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Tanong ni Nilo, bahagyang kinakabahan. Huwag muna natin isipin yan, Nilo. Siguro, ang mahalaga ay ang pagkakataong ito na binigay sa atin. Dapat nating sulitin ito habang narito ito, sagot ni Marta, pilit pinapanatili ang positibong pananaw. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano, hindi nila napansin ang kakaibang katahimikan na lumukob sa paligid. Ang mga ibon ay tumigil sa pagkanta, at ang hangin ay tila huminto, mga senyales na maaaring may kakaibang pangyayari na paparating. Sa mga sumunod na araw matapos ang unang pagtunog ng kampana, ang buhay ni Nilo at ng kanyang pamilya ay nagbago ng husto. Dahil sa di inaasahang yaman na bumuhos mula sa langit, ang kanilang dating payak na pamumuhay ay unti-unting naging isang larawan ng kasaganaan. Isang hapon, matapos ang masinsinang pag-uusap nilang mag-asawa, nagpasya si Nilo na muling bumalik sa kampanaryo. Sa bawat hakbang palapit sa lumang kampana, nararamdaman niya ang isang kakaibang halo ng pag-aalangan at pananabik. Nang marating niya ito, buong tapang niyang hinila ang malaking lubid. Sa pagtunog ng kampana, muling bumagsak ang pera mula sa langit, mas marami pa kaysa sa unang pagkakataon. Bumalik si Nilo sa kanilang tahanan na may dalang sako-sakong pera. Marta, hindi mo aakalain ang nangyari. Lalo pa itong dumami, masayang binalita niya habang ipinapakita ang laman ng mga sako. Nilo, ito na siguro talaga ang sagot sa ating mga dasal, tanong ni Marta, habang tinitingnan ang perang nakakalat sa kanilang sala. Bagamat masaya si Nilo sa biglaang yaman, hindi maalis sa kanyang isipan ang mga babala ni Mang Isko. Sa loob ng ilang linggo, ang kanilang simpleng bahay ay napalitan ng isang malaking bahay na may modernong disenyo, malalaking bintana, at magarang kasangkapan.
Bumili din siya ng isang magarang sasakyan, isang bagay na dati-rati ay pinapangarap lamang nila. Isang gabi, habang nakaupo sila sa kanilang bagong tahanan, napag-usapan nila ang kanilang biglaang pagyaman. Marta, minsan iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Pero pag nakikita ko kung paano naging mas komportable ang buhay natin, nawawala ang pag-aalala ko, sabi ni Nilo, habang tinitingnan ang kanilang magarang paligid. Si Marta, na nakaupo sa tabi niya, ay hinawakan ng kanyang kamay. Mahal, masaya ako na nakikita kang masaya. Pero sana, huwag nating kalimutan ang mga babala ni Mang Isko. Baka may mga kahihinatnan itong hindi natin inaasahan. Si Nilo ay sumang-ayon. Alam ko Marta, araw-araw kong iniisip iyon. Pero sa ngayon, tingin ko dapat nating tanggapin itong biyaya. Siguro, sa susunod, hindi na ako babalik doon. Marahil sapat na ang natanggap natin. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting lumilipas ang kanyang pangamba, napalitan ito ng kasiyahan dahil sa bagong antas ng kanilang pamumuhay. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nanatili ang isang katanungan, hanggang kailan magtatagal ang yamang ito? At ano ang tunay na kapalit ng mga biyayang kanilang tinatamasa? Ang kanilang buhay ay puno na ngayon ng bagong mga gamit at luho, ngunit sa bawat paglipas ng gabi, hindi maitatanggi ni Nilo ang bumabagabag na damdamin na baka sa isang iglap, magbago ang lahat dahil sa hindi pa nila alam na kapalit ng yamang ito. Kasabay ng tila di inaasahang pagyaman ni Nilo mula sa kampana, hindi inaasahang mga problema ang unti-unting lumitaw sa kanyang baryo na walang kaalaman tungkol sa pinagmulan ng kanyang biglaang yaman. Ang mga pananim sa bukirin ay nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng pagkasira, mga dahon na naninilaw at mga ugat na nabubulok. Ang mga alagang hayop tulad ng mga baka at kambing ay nagkasakit at namamatay ng walang malinaw na dahilan. Isang umaga, sa bukirin ni Mang Ernesto, na kapitbahay ni Nilo, napansin niyang ang kanyang mga tanim na kamatis ay biglang nagkasakit. Mukhang hindi na ako makakapag-ani ngayong taon, malungkot na sambit ni Mang Ernesto, habang pinagmamasdan ang mga kamatis na tila kinakain na ng sakit. Sa tabi niya, si Aling Maria, isa ring magsasaka, ay nag-aalala rin sa kanyang mga alagang manok na sunod-sunod na namamatay. Ernesto, pati mga manok ko, isa-isa nang nalalagas. Ano kaya ang nangyayari sa atin? Tanong ni Aling Maria, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Mukhang may kakaibang nangyayari. Kailangan nating kumilos at alamin kung ano ang sanhi ng mga ito, tugon ni Mang Ernesto, habang tinitingnan ang kanyang mga nalantang pananim. Sa isang bahagi ng bukid, nagtipon ang ilang magsasaka upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Kailangan nating magdala ng mga sampol ng lupa at tubig sa bayan para masuri, mungkahi ni Mang Ernesto, habang seryosong nakatingin sa kanyang mga kapwa magsasaka. Tama ka Ernesto, at kailangan nating magtulungan para malampasan itong pagsubok na ito. Baka may karamdaman na kumakalat sa ating mga tanim at hayop, dagdag pa ni Aling Maria, na nagpapakita ng kanyang determinasyon na malutas ang problema. Ang pagkakaroon ng malubhang problema sa bukid at mga alagang hayop ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa komunidad. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na magkaisa at malutas ang mga isyong kinakaharap, ang hindi nila alam ay ang tunay na sanhi, ito ay ang kampana na siyang ugat ng lahat ng ito. Kahit na nagkaroon na ng pesteng sumira sa mga pananim, at sakit na pumatay sa maraming alagang hayop, hindi pa rin tumigil si Nilo sa paggamit ng mahiwagang kampana. Sa kanyang paniniwala na ang yaman ay solusyon sa lahat ng problema, patuloy niyang pinatunog ang kampana. Subalit, nagdulot ito ng mas matinding kalamidad, walang tigil na ulan, pagbaha, at tuluyang pagkasira ng baryo. Ang mga bahay ay nalubog, at tanging mga bubong na lamang ang makikita sa ibabaw ng rumaragasang tubig. Sa loob ng kanyang malaking bahay na tila lumulutang na sa gitna ng baha, nag-uusap sina Nilo at ang kanyang asawa. Sa labas ng bintana, makikita ang walang humpay na ulan at ang unti-unting pagtaas ng tubig. Marta, tingnan mo ang nangyayari. Hindi ko inaasahan na aabot tayo sa ganito, sabi ni Nilo, habang nakatingin sa labas, pinagmamasdan ng putikan na tubig na umaagos sa kanilang bakuran. Nilo, hindi ba't dapat mong tigilan na ang paggamit ng kampana? Tanong ni Marta, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pagkabahala. Tingnan mo ang nangyayari sa baryo, ang mga bahay nila, tanging bubong na lang ang nakikita. Ang mga tao, wala nang makain, wala nang matirhan.
Hindi ba't panahon na para tumigil ka na? Si Nilo na halatang nahihirapan ay tumugon, Marta, paano natin mabubuhay ang ating pamilya kung titigil ako? Ang kampana ang naging sagot sa ating mga pangarap. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ang epekto. Hindi mo ba nararamdaman ang bigat ng nangyayari? Sagot ni Marta, na may bahid ng galit sa kanyang tinig. Ang mga tao sa baryo ay nagdurusa na. Hindi ba't sapat na ang lahat ng ito para makita mo na dapat ka nang huminto? Samantala, ang mga tao sa baryo ay unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga pananim at alagang hayop ay nawala na, at ngayon, ang kanilang mga bahay ay nalulunod sa baha. Ang mga residente ay nagtipon sa bubong ng isa sa natitirang mataas na bahay upang mag-usap. Ang ulan na ito, hindi ito pangkaraniwan, sabi ni Mang Ernesto, na nakatingin sa madilim na langit. Simula nang yumaman si Nilo, nagsimula rin ang lahat ng ito, ang peste, ang sakit, at ngayon, ang pagbaha. Hindi kaya may kinalaman siya sa lahat ng nangyayaring ito? Tama ka Mang Ernesto, sagot ni Aling Rosa, na yakap-yakap ang kanyang anak. Napapansin ko rin na habang lalong yumayaman si Nilo, lalong nasisira ang ating baryo. Pero paano kaya nangyayari iyon? Habang lumalakas pa ang ulan at ang kanyang bahay ay napapalibutan na ng tubig, si Nilo ay naupo sa isang sulok, nag-iisip ng malalim. Bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Marta at ang mga tanong na nakapaloob dito. Ang yaman ba talaga ang sagot sa lahat? Tanong niya sa sarili. Kung ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng baryo, ng pagkawala ng tahanan ng mga tao, sulit ba ito? Habang pinagmamasdan ang ganda ng kanyang malaking bahay, naramdaman ni Nilo ang bigat ng kanyang mga desisyon. Sa kabila ng lahat ng yaman na kanyang natamo, nararamdaman niyang nawawala ang tunay na halaga ng buhay, ang pagkakaisa at kaligayahan ng komunidad. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang ulan ay patuloy ang pagbagsak at ang tubig ay patuloy na tumataas, narinig ni Nilo ang iyak ng mga tao sa malayo. Ang mga residente ay umaakyat na sa mas mataas na lugar upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Ang kanilang mga panalangin at paghingi ng tulong ay nagpatindi ng bigat na nararamdaman ni Nilo. Sa pagkakataong iyon, naisip niya, paano ko itatama ang lahat ng ito? At handa ba akong isakripisyo ang lahat ng ito para sa kabutihan ng lahat? Habang patuloy ang paglala ng krisis sa baryo, ang dating paghanga sa yaman ni Nilo ay unti-unting napalitan ng pagdududa at pagtutol. Ang mga mamamayan, na nakakaranas ng pagbaha at pagkasira ng kanilang mga ari-arian, ay nagsimulang magtanong at mag-alinlangan sa pinagmumulan ng biglaang yaman ni Nilo. Sa isang pagpupulong sa baryo, na ipinatawag para talakayin ang lumalalang sitwasyon, maraming residente ang hayagang nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Nilo, kailangan mong ihinto kung anuman ang iyong ginagawa, sabi ni Mang Ernesto, isang matandang magsasaka na ang mga pananim ay lubos na naapektuhan. Nang magsimula ang iyong pagyaman, sunod-sunod na ang ating mga problema. Hindi na kami makapagtanim, hindi na rin kami makapamuhay ng maayos. Tumayo si Nilo, kinakabahan ngunit determinadong ipaliwanag ang kanyang panig. Mga kababayan, naiintindihan ko ang inyong mga pag-aalala. Totoo na may kinalaman ang aking mga ginawa sa mga nangyayari. Ngunit sisikapin kong itama ang mga ito. Magpaplano ako ng mga hakbang para maibalik sa normal ang lahat. Ngunit ang kanyang paliwanag ay hindi sapat para mapawi ang galit ng mga tao. Hindi na sapat ang iyong mga salita Nilo, sigaw ni Aling Belia, na ang tindahan ay isa sa mga lumubog sa baha. Marami na ang nawala at nasira sa amin. Kung hindi mo ititigil ang iyong ginagawa, mas mabuti pang umalis ka na lang dito sa baryo natin. Ang mga damdamin sa pagpupulong ay uminit, at ang iba pang mga residente ay nagsimulang sumang-ayon. Ang dating pagkakaisa ng komunidad ay nabahiran ng pagkakawatak-watak dahil sa mga naganap. Sa kanilang pag-uwi, labis ang pag-aalala ni Marta. Nilo, narinig mo ang mga tao. Ang takot at galit nila ay lumalala. Paano kung hindi na nila tayo tanggapin dito? Ano ang ating gagawin? Napaisip si Nilo sa bigat ng sitwasyon. Marta, mahirap man itong tanggapin, ngunit kailangan nating harapin ang mga bunga ng ating mga desisyon. Kung kinakailangan, handa akong harapin ang lahat para sa kapakanan ng baryo. Hindi ko hahayaan na tuluyan tayong mapahamak dahil sa aking pagkakamali. Habang patuloy ang pagdurusa ng baryo, naramdaman ni Nilo ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Hindi na may kakaila na ang lahat ng nangyayari, ang pagbaha,
pagkasira ng mga pananim, at pagkawasak ng baryo, ay dulot ng mahiwagang kampana na minsan niyang inakalang biyaya. Ang kanyang yaman ay naging dahilan ng pagkasira ng kanyang komunidad, at ngayon, kinakailangan niyang pumili, magpatuloy sa paggamit ng kampana at panatilihin ang kanilang yaman, o sirain ito upang wakasan ang kalamidad at iligtas ang baryo. Sa isang maulan na gabi, nagpunta si Nilo kay Mang Isko, ang dating tagapangalaga ng kampanaryo. Si Mang Isko ay nakaupo sa kanyang maliit na bahay at tinatanaw ang pagbaha mula sa kanyang bintana. "Nilo," bati ni Mang Isko habang papasok si Nilo, "alam kong dumating ka upang magtanong tungkol sa kampana." "Opo, Mang Isko," sagot ni Nilo, puno ng kaba ngunit determinadong malaman ang sagot. "Gusto kong malaman, ano ang mangyayari kung sirain ko ang kampana? Magwawakas ba ang sumpa? Matitigil ba ang kalamidad na dulot nito?" Tumitig si Mang Isko kay Nilo, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot ngunit may bahid ng pag-asa. "Kung sirain mo ang kampana, Nilo, mawawala ang sumpa. Ang ulan ay titigil, at ang kalikasan ay unti-unting babalik sa dati. Ngunit tandaan mo, ito'y hindi lamang nangangahulugan ng pagtigil ng kasamaan. Kasama nito ang pagkawala ng yaman na dala nito." Natigilan si Nilo. "Mawawala lahat ng yaman namin?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Paano na ang aming buhay, Mang Isko? Paano ang aming kinabukasan?" Hinawakan ni Mang Isko ang balikat ni Nilo at mahina niyang sinabi, "Nilo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Ito ay nasa kapayapaan, sa pagkakaisa ng komunidad, at sa kakayahang mabuhay ng may dignidad at pagmamahal sa isa't isa." Pag-uwi ni Nilo, agad niyang kinausap si Marta. Umupo sila sa kanilang sala, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas. "Marta," simula ni Nilo, ang kanyang boses ay mabigat, "kailangan ko nang gawin ang nararapat. Kailangan kong sirain ang kampana." Napatingin si Marta sa kanya, ang mga mata'y lumuluha ngunit may kaunting ngiti. "Nilo, alam kong mahirap ito para sa'yo, pero tama ang desisyon mo. Ang yaman na ito, kahit gaano kalaki, ay wala ng halaga kung ang mga tao sa paligid natin ay nagdurusa." "Natatakot ako, Marta," pag-amin ni Nilo, habang pinipigilan ang sariling emosyon. "Natatakot akong mawala ang lahat ng ito. Pero mas natatakot akong magdusa ang ating mga kababayan at tuluyang mawala ang respeto ng mga tao sa atin." Hinawakan ni Marta ang kanyang kamay. "Kaya mo ito, Nilo. Wala kang kailangan patunayan. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng lahat, at alam kong kaya mong gawin ang tama." Kinabukasan, sa kabila ng malakas na ulan, nagpunta si Nilo sa kampanaryo. Sa kanyang kamay ay isang mabigat na maso, na simbolo ng desisyong kanyang ginawa. Nakatingin siya sa kampana, ang isang bagay na minsang nagbigay sa kanya ng kayamanan at kasaganahan, ngunit ngayon nagdala ng sumpa sa kanyang bayan. Nagsimula siyang magsalita, parang kausap ang kampana mismo. "Sa simula, akala ko'y biyaya ka. Akala ko, ikaw ang sagot sa aming mga dasal. Pero ngayon, alam kong mali ako. Ikaw ang naging dahilan ng pagkawasak ng aming baryo. At ito na ang huling araw ng iyong kapangyarihan." Buong lakas na pinalo ni Nilo ang kampana gamit ang maso. Sa unang hampas, isang malalim na tunog ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi niya ito tinigilan. Pinalo niya ito ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang mabasag ang kampana, at ang mga piraso nito ay nagkalat sa sahig ng kampanaryo. Biglang huminto ang ulan. Ang mga ulap ay unti-unting naghiwalay, at ang liwanag ng araw ay unang beses muling lumitaw sa loob ng napakahabang panahon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nilo ang isang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ang baha ay humupa, at ang mga tao ay nagsimulang magtanim muli. Kahit nawala ang yaman ni Nilo, siya at ang kanyang pamilya ay muling natutong mabuhay ng simple ngunit puno ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng liwanag ng buwan, nag-usap si Nilo at Marta. "Marta," sabi ni Nilo, habang pinagmamasdan ang maaliwalas na langit, "akala ko'y nawala na ang lahat. Pero ngayon, nararamdaman kong natamo ko ang tunay na yaman, ito ay ang kapayapaan at ang pagmamahal mo." Ngumiti si Marta at hinawakan ang kamay niya. "Nilo, ginawa mo ang tama. At ngayon, may pagkakataon na tayong muling magsimula, kasama ang ating komunidad." Sa huli, natutunan ni Nilo at ng kanyang pamilya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa materyal na bagay,
kundi sa kapayapaan, pagkakaisa, respeto sa kalikasan at sa kapwa. Ang kampana, na minsang simbolo ng kasakiman, ay naging isang paalala ng sakripisyo at tunay na kahulugan ng yaman.